So yun guys, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung halimbawa merong bagong mga crew na sasampa or may crew change na nangyari tapos sakang third mate sa barko, then ikaw yung in charge sa mga familiarization nila, no? Sa pag-amend ng master list, telephone list, mga ganyan. So, just in case na ikaw yung in charge nito sa barko, ipapakita ko lang sa inyo yung mga example at saka paano siya ginagawa, no? So, disclaimer muna, itong mga forms na ipapakita ko sa inyo is dito sa previous ko na company ito, na mga forms, no? Ibig sabihin, dun sa ibang mga kumpanya, hindi ko alam kung ano mga forms na ginagamit nila. Pero, normally, ito talaga is trabaho ni third mate, no, sa barko. Pag-maintain ng mga familiarization, at saka master list, saka station bell, kung ano-ano pa yan. No, papakita ko lang sa inyo yung mga example nun. Okay. So, once nasasampa kayo ng third mate is familiar na rin kayo kung ano yung mga form na yun, no? Pero iba't ibang company, iba't iba yung mga form na ginagamit. So, tingnan natin itong sample familiarization. So, example, merong bagong crew na sasampa sa barko. Saka, kailangan, pagka sumampa siya is magkaroon siya ng familiarization, of course. So, ito yung familiarization form natin. Ito yung hinahanap kadalasan ng mga authority or kaya kadalasan na hinahanap ito ng mga auditor. Yung mga navigational audit sa barko, mga internal audit, sinicheck nila kadalasan ito kung nagmi-maintain ka ng familiarization sa mga bagong crew na sumampa. So example, ito yung barko nyo, pangalan. Itong area na to, syempre, ilalagay mo lang dyan yung mga details, no? Kung ano pangalan ng barko, ng pangalan ni kapitan, at saka kung sino yung bagong crew member, at saka yung rank niya. Tapos, syempre, yung embarkation date, kung anong petsa sa sumampa. Then, ang sunod na part dito is yung mga bagay na ginawa niya, no? Yung mga familiarization niya. So, dito, mas maigi, para dun sa amin, no? Dun sa pinanggalingan ko, ginagawa namin dito is handwritten siya. Kung mag-check man ako rito, dapat mas maigi yung handwritten para hindi maisip ng mga mag-check ng mga authority na magic lang, no? Mas maigi yung handwritten para at least aware sila na minano-mano mo pag-check. Then, syempre, bawat item dito, basahin mo rin guys, basahin nyo rin. Kasi, ang mangyayari kasi baka mamaya, hindi applicable sa ranggo niya na checkan nyo. Ibig sabihin, mag-example lang tayo. So, kaya meron tayong yes at saka not applicable dito sa gilid. Yan. Mapapansin nyo, may yes at saka not applicable. Kasi baka mamaya, check lang kayo ng check dito sa yes, pero hindi mo tiningnan na hindi na pala applicable sa kanya yung chinecheck mo. So, example, meron tayo dito, sa dulo meron tayong part ng mga cook and steward. Yan. So, kung check ka ng check dito, nakadet pala yung sumampa, so mali na yon. Makikita nilang minagic-magic mo lang. No? So, dapat dito is not applicable. Yan. Then, sample, ito nga itong bagong crew member. Napakaganda ng crew member natin. Napakaswerte naman ng barko na to. Si Angelicang, which is a deck cadet na sumampa. Ayan, yung petsa. Then, ang barko natin is MBB Blocks. So, ano lang naman to guys is example lang natin ng form, no? So, pinakita ko lang sa inyo para hindi tayo puro imagination lang, no? Kung ano yung mga form na yon. So, ulitin ko, itong form na to is para sa familiarization form. Ito yung ipa-file nyo sa bridge. Dapat may files kayo nito kasi i-check ito ng mga auditor talasan. Saka yung mga... So, yun lang. Di pa tayo dun sa isa. So, ito naman ang tinatawag na familiarization booklet. Sample lang din to. So, ayun. Itong form na to is kasama doon sa booklet na bawat kabina meron tayong mga familiarization booklet. Tapos, itong form na to, ito yung kasama doon. Ito yung parang front page nila, no? So, ayun. Lalagay mo rin dito yung pangalan ng bagong crew member. Yan. Tapos, yung rango niya, yung date. So, yan lang naman ang i-fill out nyo. So, sa barko na sasampan nyo, meron ng mga form na yan. So, kung gagawin nyo, check nyo na lang kung laging updated yung revision ng form nyo. So, napaka-importante nun. Dapat updated yung revision. Tapos, yan. Kumbaga, sample lang to. Yan na yung mga nakalagay. Mga general alarm. So, ito na yung babasahin niya doon sa booklet niya. Ito yung nakatago sa kabina ng bawat group. At lang yan, i-fill out nyo na lang. Basta niya. Save tayo sa sunod na babaguhin mo kung ikaw yung third officer. Siyempre, yung master list. So, magbabagong master list.
pag may bagong sampa na crew. Yan. So, tulad dito, dito kasi medyo baka hindi niyo maintindihan kasi medyo magulo ito. Kasi ito yung master list sa company ko. Pero sa isang company na pinanggalingan ko, iba naman yung itsura ng master list. So, dito, automatic na. Once na magbago ako rito ng pangalan, halimbawa, ang bagong sampa is yung Deck Cadet. So, ilalagay mo lang dito, pangalan niya. Yan, Jellicang. So, number 23 siya sa master list, no? Ito yung mga nakapost doon sa gilid ng ating accommodation, no? Dito sila magbabase sa pag magdi-drill, kaya may training. So, dito sila magbabase kung ano yung kanilang duties na susundan. So, halimbawa, siya ay number 23, deck cadet. So, lahat ng number 23 dito, dito halimbawa sa abandon ship, so, hanapin niya yung number niya dito sa gilid. Ayan. So, nandito siya. Ang duty niya is assist as per master's order during abandon ship. Yan. So, rescue boat naman, hanapin niya rin. Yan. Assist as required din siya, number 23. So, yun lang yun. So, magbabase sila dito. So, ang mangyayari sa master list, itong area na lang na to ang babaguhin mo pag may mga bago. Ano? Kasi, pangalan nila dito is magbabago kasi. Yan. Kailangan mo baguhin. Ito, hindi na siya. Mag-aantay ka na lang kung merong mga amendment si Kapitan. Pero normally, hindi na natin binabago para mas mapadali ang pinapadali kasi ng company namin yung trabaho ng mga papeles. Ayan. Then, sunod na babaguhin mo is yung mga door labels. Ayan. Ito yung mga nasa pinto lang na mga pangalan sa pinto. So, yan. Lalagay mo lang dyan yung pangalan nila. ID din, ididikit mo sa pinto nila yan. Then, ang telephone list. So, babaguhin mo rin to, especially pag may mga sila kapitan, no? Yung mga bago. Yan. Kasi, syempre, halimbawa, katulad nitong motorman, dalawa sila. So, may pangalan sila. Pag hindi mo pinago, so malilito si chief engineer kung sinong motorman yun, kung anong kabina yung motorman na isa. Baka may mga urgency lang natatawagan. So, mas maigi, baguhin mo rin to pag may mga crew change. So, itong last, mga ano lang naman to guys, mga appointment lang to. Ito yung mga nakapost lang din sa accommodation. Mapapansin nyo, kita na rin natin yung example. Ano. So, ganyan lang yan. Mga appointment lang kung sino yung health officer, safety and health officer, tapos kung sino yung safety representative, no, sa deck at saka sa engine, mga ganyan. So ito katulad nito, si third mate ang sa deck at saka sa engine si third engineer. So sila yung lalapitan ng mga ratings kung meron silang mga concern about sa safety, sa deck, yung mga ganon, sa mga trabaho. Kung may mga complaint din sila about sa akomodasyon kung may mga complaints sila. So, paparating din nila kay third mate at kay third engineer, taga-makina, para ma-i-address ni third mate papunta doon kay kapitan kung meron mga concern. Punta doon kay chief mate din. So, example lang naman to guys, no? Yung mga dinidikit ito sa gilid ng katulad ng crew miss at saka sa officer miss room niya. Mga dinidikit ito. So, yan lang guys ang mga example na pinakita ko lang sa inyo. Mga example lang naman yan ng mga babaguhin mo kung merong mga bagong crew na sasampa. So, iba pa dyan, syempre, yung crew list, napaka-importante no, at saka may mga ibang forms pa na babaguhin actually. So, pinakita ko lang sa inyo yung dito sa amin, yung sa akin na side ko, kay third mate na side, ito yung binabago namin. Yung iba, tulad ng crew list doon na kay second mate. Pero, ulitin ko, sa company namin yon. Sa ibang company, iba naman. Ako naman lahat doon. Yung mga crew list, ako na rin ang nagbabago doon. So, depende na lang sa masasampahan yung company. Pinakita ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo, for reference lang natin. Yun, maraming salamat sa lahat nanonood sa atin at thank you very much. Pwede kayong mag-subscribe dyan. Follow nyo ako para tuloy-tuloy tayo. Salamat.